Shalom, mapagpalang araw mga kaminsahe. Shalom, mapagpalang araw mga kaminsahe. Sa araw na ito ay muli tayong nagsama-sama, magkikita at magtatalakay ng mga bagay na ating mapag-usapan tungkol sa mga kaganapan at nakasulat na sinasabi ng karamihan sa banal na kasulatan. Amin lamang yung pinapasiuna sa inyo na ang bawat pagtatalakay sa video nito, sa vlog na ito ay hindi po pag-atake at pagtuligsa sa anumang paniniwala at pananampalataya ng sinuman. Nagbibigay lamang kami ng mga impormasyon mula sa aming mga puso at patungkol sa mensahe na kung inyong tatanggapin ay lubos kami nagpapasalamat at lubog namin pinapasalamatan. At kung hindi man ninyo matanggap ang mga bagay na aming sinasabi, ay pinasalamatan din namin ang gayong mga pagtanggap dahil meron po tayong kalayaan sa mga bagay na dapat nating tanggapin, paniwalaan at sundin. So, ulitin ko, hindi ito pag-atake at pagtuligsa sa anumang paniniwala ng bawat tao. Alisin muna natin ang ating mga helmet sa ating mga ulo at pakinggan yung mga bagay na sinasabi natin at saka tayo magsabi ng mga bagay na nasa ating mga puso. And then sa araw na ito ay magtatalakay tayo ng isang subject. Tinawag namin ito na The Reality Talk. Hindi ito pagkopya doon sa isang palabas sa television na reality talk. Ang title lang nito dahil ang main topic namin dito ay yung tinatawag namin na Is the Antichrist, Mark and Name of the Beast are the same or different attributes? So, yun po yung pinaka-topic, yung Antikristo at yung marka at pangalan ng hayop na sinasabi ng Book of Revelation. Isa ba ito attributes o magkaiba? So yun po ang pinaka-topic. But before that, bago natin talakayin mga bagay na yan, dahil sa tingin ko ay nauugnay na itong mga pangyayari sa pagbabalik ng Panginoon, ay i-discuss ko sa inyo ang 10 epidemya o pandemic na naganap sa sangkatauhan. 10 yan, top 10 yan. Na kung yung iisipin ay pang-11 na itong tinawag natin ngayon na COVID-19. At hayaan ninyo na i-discuss ko ito ng madalian para mapunta tayo sa ating pinaka-subject. Ngayon, umpisa natin ang itong top 10 epidemic or pandemic na nakatala sa record ng ating mga nag-aaral sa mga bagay na ito. Una, number 1, about the top 10 epidemic or pandemic is yung tinawag na typhus or typhus na noong Second World War ay nagkaroon ng sakit at tinawag itong typhus o typhus. Ang typhus ay isang sakit na dulot ng isang bakterya na tinawag na rickettsia. Okay? Meron itong dalawang klase. Letter A o number 1 ay epidemic o endemic typhus. Galing sa garapata ng hayop o daga. Pangalawa, itong tinawag na epidemic typhus. Yung isa ay endemic at itong pangalawa ay epidemic typhus.
ay naipapasa ang sakit na ito galing sa kuto ng tao. Okay? Naitala na halos 3 million katao ang namatay sa epidemyang ito. Pangalawa, yung tinawag na Asian Flu Pandemic of 1957 ay isang pandaigdigang pandemya na sanhi ng uri ng virus na tinawag na influenza subtype H2N2. At ito ay pumatay na hindi bababa sa 1 milyon katao sa buong mundo. Pangatlo, ito yung tinatawag na Kokolistli. Ang Kokolistli ay pumatay ng milyon-milyon katao noong ikalawang siglo. Pang-apat. Ang pang-apat ay tinawag ito na Third Cholera Pandemic. Siguro narinig ninyo yung sakit na cholera. Okay, ito yung pang-apat. Ang sakit na ito ay nagsimula noong ika-19 na siglo. Ang pandemyang ito ay itinuturing na may pinakamataas na bilang ng pagkamatay na tumama sa buong mundo noong 19th century. Panglima, sa top 10 natin na pandemic o epidemya, itong tinawag na Antonine Plague. Ang sakit na ito ay nagsimula noong ika-19 na siglo. Ang pandemyang ito, Antonine Plague ay noong 165, I'm sorry, na mali ako ng basa. Noong 165 hanggang 180 AD, ang pandemyang ito ay kilala rin sa pangalan na Plague of Galen. Tinataya na may 2,000 katao ang namamatay araw-araw. Tingnan nyo yan ha, sa sakit na ito. At ang kabuuan na bilang na namatay ay tinatayang nasa 5 million katao. Now, pang-anim, itong tinawag na Third Plague Pandemic. Ang pandemyang ito ay nagsimula noong 1855. Ang pandemyang ito ay kumalat sa buong mundo at tumagal ng mahigit 100 taon. Tingnan ninyo yan. Tandaan ninyo yan. 100 taon. Halos 2 milyon katao ang namatay sa 2 bansa pa lamang ayon sa record. Pang-pito, ito yung tinawag na Plague of Justinian. Ang bakteryang ito ay tinawag din sa pangalang Bacterium Yersinia pestis. At nangyari noong paghahari ng Roman Empire at sa kabisera na tinawag na Constantinople. Tinatayang nasa 5 milyong katao ang namatay kada araw ng panahong iyon dahil sa epidemyang ito. Kada araw po. Number 8, Spanish flu. Siguro narinig ninyo niyan, ang Spanish flu. Ito ay kilala din sa pangalang 1918 flu pandemic. Ito ang pinakamalalang pandemya na tumama sa mundo noong ika-2 siglo. Ito rin ang kinasangkutan ng bakterya na tinawag na H1N1 influenza virus. Halos third part ng populasyon ng mundo, ang nahawaan nito mula noong 1918 hanggang 1920 at nasa 500 million katao. Listen, 500 million katao ang nahawaan at umabot sa 17 o 17 to 15 million katao ang namatay because of this pandemic Spanish flu. Number 9. Sa 9 tayo. Ito yung kilala sa tinatawag na AIDS pandemic. HIV. AIDS pandemic. Ang sakit na ito ay tinuturing din na isang pandaigdigang pandemya.
Noong 2018 ay umabot na nasa 37.9 million na katao ang nahawaan ng sakit na ito. Ito ay tinawag din sa pangalang Human Immunodeficiency Virus. At ito ay nagsimula noong 1981, ngunit ito ay natuklasan ng mga dalubhasa noong 1983. At hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang virus na ito at patuloy na pumapatay ng mga tao na aabot na sa 30 million katao recorded noong 2009 at patuloy na tumataas ang bilang nito. Pangsampo, ito yung pinakamatindi, yung tinawag nilang Black Death Virus. So tingnan mo, yung top 10, hindi nga kasali, Brad, ang COVID-19. Pangsampo, itong Black Death Virus. Ang Black Death Virus ay kilala din sa pangalang Pestilence of Great Mortality. Pestilence of Great Mortality ay ang pinakakilalang pandemya na nakamamatay na itala sa buong kasaysayan ng mundo. Ang pandemyang ito ay nagresulta ng pagkamatay ng 200 million katao noong 1337 hanggang 1351. Pinatay ng virus na ito ang halos 60% ng isang kontinente pa lamang at ito ay tinuturing na isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng tao. Ngayon, ang tanong ko, ito ang masakit na katanungan para sa inyo. Ang tanong ko, bumalik ba ang Panginoon dahil sa mga pandemyang ito at pandemic na ito? Di ba hindi? 2 taon pa lamang ang pandemya na dulot ng COVID-19. O tinawag nating COVID virus. Pero may mga naririnig na tayo at hindi lingid sa karamihan yan na may mga mangangaral na itinukunik na ang COVID-19 sa pagbabalik ng Panginoon. At ang vaccine na itinuturok ngayon sa mga tao ay ikinukunik nila doon sa Revelation 13 and 14 na tinawag nilang 666. Mamaya meron tayong conclusion dyan kung ano ang 666 sa atin at sa amin. Sana makatulong ito sa inyo. Pero hindi ho tayo nag-agree dyan. Ang vaccine ay hindi po 666. Kasi kung 666 yan, dapat isa lang. Ang dami hong vaccine. Merong Moderna, merong Sinovac, merong Pfizer, merong Sputnik, ano pa? AstraZeneca, at marami pa. Iba't ibang bansa ang naglikha ng mga vaccine na ito. Ang tinawag natin yan sa madaling salitang antidote, pangontra sa bad virus na tumatama sa sangkatauhan. And they created a good virus para ma-encounter nila ang tinatawag na bad virus. So, hindi po tayo nag-agree, ngunit meron ho na medyo nagagalit sa atin dahil hindi daw tayo nag-agree. At meron pa ako narinig na nangangaral, mga kapatid, by 2030 daw ay babalik na si Lord. Babalik na si Lord. Naalala ko, nung kami nagpunta sa isang bundok, maliit pa ako, siguro mga 5 years old, ay nagpunta kami sa bundok at March 21, 1975 ay babalik na daw si Lord. Lahat yun, mga nakaputi. Mula sa bata, binata, matanda, kulang na lang pati hayop, damitan ng puti eh. Ang kaso, hindi natuloy. Kaya nangyari, nawasak yung grupo. Nag-alisan yung mga tao dahil lumabas na kabulaanan at kasinungalingan yung mga kanilang mga sinasabi noong leader. Biktima kami dyan na halos kalahati o half doon sa asyenda ng nanay ko, asyenda talaga, asyenda ng mga magulang ko ay naibenta at naibigay doon sa pastor. I'm sorry for saying that, hindi po ako na maatake. Pero yan po ang katotohanan. At
Ikinukunik nila by 2030. Babalik si Lord. Maraming naniniwala. Hindi po tayo nag-agree dyan. Kasi sa akin, doon kung pinakinggan ninyo yung mga previous video natin, sinabi ko na doon na walang babalik ang Panginoon, hindi kailanman babalik ang Lord ayon sa inaakala ninyo o natin. Kasi ako sa akin, matagal na akong naniniwala na ang Panginoon ay bumalik na sa akin at sa mga naniniwala sa mensahe. Ngayon, dito tayo mag-umpisa sa ating pagtatalakay na nakasulat sa Revelation 13 and 14. At magbabanggit ako ng mga verses, magbabasa ako ng mga verses sa Bible konektado kay Antikristo at sa marka at pangalan ng beast. Kasi sa Revelation 13, meron siyang marka at pangalan. Pero maraming naniniwala na yung pangalan niya ay Antikristo. Ay Antikristo po, hindi po pangalan. Tandaan ninyo yan mga kapatid. Mga kaminsahe pala. Alisin ko na nga yung word na kapatid. Puro ako kapatid eh. So, kaminsahe na. Correct nyo ka ako kagad. Pero hayaan nyo akong basahin itong John chapter 3 verse 8 to 12. Hayaan nyo lang basahin ko ito. John chapter 8 o chapter 3 verse 8 to 12. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be, Lord? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Verily I say unto you, Nicodemus, we speak that we do know. Look at that word. We speak that we do know. Alam namin ang aming sinasabi. Kapag sinabi kong bumalik na ang Lord, alam ko. Hindi ako nagsasabing babalik ang Lord, pero hindi ko alam. Parang ang pangit pakinggan eh. Sa babalik ang Lord, kailan? Hindi ko alam. Parang, come on, magising tayo. And testify that we have seen. Yung mga nakita namin ay kaya namin ipatutuot, sabihin sa inyo. And ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? May mga katanungan ako mga kaminsahe. Meron akong 4 na tanong dito na pagsasaysay. Una, okay? Number 1. Ito muna, number 1. Ilan po ba ang Antikristo? Isa lang ba o marami? Okay, ikaw ngayon kasi yan sa Revelation 13, sinasabi nila yung hayop doon si Antikristo eh. Now, tingnan natin, ilan ba sila? Isa lang ba o marami? Pangalawang tanong, bakit sila tinawag na Antikristo? Pangatlong tanong, kailan po ba siya o sila darating? Siya o sila darating? Pangapat, ano ang kaugnayan niya sa hayop na nakatala sa Revelation 13 and 14? Panglima, ito ba ay literal o simbolo lamang na kailangan natin ng kapahayagan ng Diyos para maunawaan ang mga bagay na ito? Then balik tayo sa number 1. Ilan ba ang Antikristo? Isa lang ba o marami? Sa tingin nyo? Basahin natin ng... Hindi ito sabihin natin, basa. Hindi po. Kasi meron nang gumagamit noon. Basahin natin ng Bible. Tingnan natin ang kasagutan. Sagot. 1 John chapter 2 verse 18. Sabi ni Jesus, as far as sabi ni John, Little children, it is the last time. This 2,000 years ago pa yan. It is the last time. Last time na sinabi niya. And as ye have heard that Antichrist shall come. Darating siya. Even now, there are many Antichrist. Ilan daw? Isa, o marami? Marami. Ulitin ko. Even now, ngayon, are there many Antichrist, whereby we know that it is the last time. So, hindi lang pala, Brad, isa ang Antikristo. Marami. So,
Yung ibig sabihin, hindi na yan konektado kaagad doon sa Revelation 13 kasi yung hayop doon, parang tingin natin doon, iisang person lang yun. Kung person nga siya, kung literal person siya. Pero sa amin kasi, hindi literal person yun. It is a symbol. Pangalawang tanong, bakit sila tinawag na Antikristo? In 1 John chapter 2 verse 22, who is a liar? Sino daw ang sinungaling? But he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist, that denieth the Father and the Son. So, sino daw ang sinungaling? At nagkaila na si Jesucristo. Si Jesus ay ang Kristo. Siya ang Antikristo na nagkakaila sa Ama at ng Anak. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kaya sila tinawag na Antikristo. Ikinakaila nila na ang Jesus ay ang Kristo. Pangatlong tanong, kailan po ba talaga sila darating? Brad, parating pa lang ba? O dumating na? Yun ang tanong dun eh. Kasi marami nag-aantay kay Kristo. Dami na silang inantay. Si Antikristo at si Kristo. Mamaya, madidiscuss natin. Pangatlong tanong, kailan po ba sila darating? Sagot, 1 John chapter 4 verse 1 to 3. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Verse 2, hereby know that the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Remember that. Jesus Christ is come in the flesh is of God. Verse 3, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of and the Antichrist, whereof ye have heard. Listen, whereof ye have heard that it should come. And even now, at sabi ni Juan, at ngayon, nasa sanglibutan na. So, ibig sabihin, hindi lang ho siya parating, matagal na ho siyang nandito. Panahong pa ni Juan, kaminsahe. Pero, may mga sinasabi silang verse sa Aklat ng Tesalonica na kailangan daw munang maalis. At sinabi nila, yun daw yung Holy Ghost na siyang pumipigil sa iniquity o kay Antikristo. Ay, naral namin yan ng 2 taon sa Bible School eh. Hindi ko ngayon pinabulaanan dahil wala na ako sa grupong yun. Hindi po. Nakita ko lang ang mga loopholes, mga butas na dapat nating makita, mga kaminsahe. Ang sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, for the mystery of iniquity that already worked, only he who now litteth will let until he be taken out of the way. Yung spirito daw, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay hindi ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Sabi nila, yung mga believer to. So, doon ngayon yan, doon yan papasok yung theory ng rapture ng mga denomination. Kasi sa aral ng denomination, maraming hati-hati dyan pagdating sa pinag-uusapan nilang rapture. Mayroon dyan pre-tribulation theory, mayroong mid-tribulation theory, at saka post-tribulation theory. Kaya tanongin nyo sa mga pastor ninyo yan, ano yung pre, ano yung post, at saka yung mid. Alam ninyo yan. Yung pre, magra-rapture muna bago si Antikristo. Yung mid, sa gitna naman. Yung post naman, mag-tribulation muna. Nagdidebate yan. Isang grupo, nagdidebate sila dyan. Experience natin yan. Ewan ko lang, hanggang ngayon, wala na kasi ako sa grupo niyo. Kung yan pa rin ang pinag-uusapan nila. Hindi nagpipit ang kanilang aral. Ito nga, yung tinatawag na Source Doctrine, hindi rin nag-fit ang kanilang maraming hindi magkaintindihan dyan, hindi nagkaunawaan sa doktrina. Kasi ginagawang standard mga kaminsahe. Ngayon, number 4 na tayo sa tanong. Ano ang kaugnayan ni Antikristo sa hayop na nakatala sa Revelation 13 and 14? Sa akin, for me, meron po ba? Ang sagot po natin ay wala. Yan ang sagot ko. Ngayon, kung ang sagot mo meron, di sagot mo yan. Tapos tayo.
Hindi. Comment. Sa Comment? Okay. comment. Kukomment pala. Mag-comment sila. Sige. Mag-comment kayo sa below. Comment below. Mag-comment kayo para Dahil, explain. mapag-usapan natin yung nababanggit. Kasi ang tingin mo, may ugnayan siya, sa akin wala. Kasi babasahin ko sa inyo ang Revelation 13 and 14. At binabasa na natin ang first. Diyan wala tayong nababasa ang Mark of the Beast doon. Puro Antikristo ang pinag-uusapan. Ngayon, sa Revelation 13 and 14, walang salitang Antikristo doon. Ang masakit, yung mga theologians ang nagkukunik dyan. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, sagot ko po ay ito. Dalawang karakter or attributes, pero iisang espiritu. Kayo na po ang dumugtong. Comment below. Pero huwag mong kalimutan pag nag-comment ka. Alam mo na, mag-like, share, kahit ayaw mo, or mag-subscribe. Masaya na ako dun. Panglimang tanong, ito ba ay literal o simbolo lamang na kailangan ang kapahayagan mula sa Diyos para maunawaan natin ito? Sagot, basahin natin ang Revelation 13. Especially verse 16, doon yan eh. Doon yan na natukoy eh. Kasi pag binasa natin ang buong Revelation 13, mahaba na nating hahaba. Kayo na lang magbasa ng buong chapter ng Book of Revelation 13. Pero sa 16 tayo, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark. Okay? In their right hand and in their foreheads. Ang vaccine dito eh. Ang tawag dito? Brad? Braso. Hindi naman dito sinabi ba? Arm. In their arms. Meron akong narinig na preacher. Mamagnitin daw papunta rito. Parang hindi na ho tumutugma. Pero marami ho na, I'm sorry, masakit man mga mensahe, pero yun ang totoo. Huwag tayong basta-basta nagsisipaniwala. Then, sabi dito, and that no man might buy or sell, save he that the mark or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Ito na, ngayon, verse 17. Dito na tayo ngayon magkakatalo. Kailangan ang wisdom dito. Si Solomon sa kanyang aral, dahil anak siya ng hari, that he has all the knowledge na kailangan niya because he's a rich guy and marami siya. Alam ko, aral niya, grabe ang knowledge niya. But when the Lord asked him ano ang gusto niyang ibigay ng Panginoon sa kanya, wala siyang ibang binanggit kundi, Lord, give me wisdom. So, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. Wala nang Antikristo dito, brada. Bilangin mo raw ang numero ng hayop. For it is the number of a man. Listen, it is the number of a man. Genesis, saan mo makita yan? Ika-6 na araw ay nilikha ng Diyos ang tao. And his number is 600, 36. And daling salita, 666. So, Revelation chapter 13 verse 18, ito ang sagot namin dyan, may kaminsahe. Listen this answer of mine. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of man, and his number is 666. So, 666 is the number of man. Don't forget that. Sinabi ng Bible, it's a number of man. Symbols, hindi po yan literal na 666 sa noo, 666 sa kanang kamay. At wala hong ganun mga kapatid. It is a symbol. Ano yun, pastor? Ano yun, Brad? 666 is the number of man. Every person of humanity na nandito sa mundo are 6 electrons, 6 protons, and 6 neutrons. Every person. Yan ang mensahe namin. Yan ang sagot ko dyan. Hindi yan literal na 666 dito, hindi ka na makabili. 6 electrons, protons, and neutrons, which is the number of men. When you find that position of the beast,
you will find him on your throne. Kapag nasumpungan mo ang posisyon ng hayop sa buhay mo, ay kaya mo siyang makita at kaya mong makontrol. O, you find him on your throne. Those who have understanding have turned inward and taken the throne, recasting the nature of the beast. 666. Electrons, protons, and neutrons. Nasa tao yan. So, hindi na kailangan pang numerohan ka dahil pagkapanganak mo pa lang, Brad, meron ka na. Di pala antikristo. Hindi antikristo yan. Saka ganito, pagbigyan mo kayo sa aral ninyo, limbawa, magpatatak daw si Antikristo. Meron akong mga kasama nun, bumili ng lupa sa Batangas, kasama pa ako doon. Para pag nag-rain na daw si Antikristo, pupunta kami doon, magtanim ng kamote, saging, mga gulay para kaya mag-survive sa tingin. Hindi. Parang sabi ko, kalukuhan. I'm sorry, ha? Kung ipe-persecute kayo, sa tingin nyo, hindi kayo kayang masatellite ng network ni Antikristo kung totoo yan. Tsaka hindi kailangan ni Antikristo maghahabol sa tao. Sabihin niya lang, tingin 1 milyon ng tao. Sino bang magpamarka? Si Manny Pacquiao, I'm sorry ha, example ko lang to, kapag nananalo si Manny Pacquiao, pag uwi na ng Jensen, nagbibigay siya ng 1,000 doon sa mga matanda, 500 sa mga bata. Biro mo mga kaminsahe, halos maabot ng 5 kilometers yung pila. 1,000 pa lang yun. Paano kung 1 million na ang ibibigay sa bawat tao? Baka mauna pa akong pumila. 1 million. Laking pera. Diba? So yan ang ating pag-unawa dyan sa 666. Bawat taong ipinanganak, bawat taong nandito sa mundo, meron na mo siyang number. Kasi number ng tao yan eh. Numero mo yan eh. Whether you like it or not, you have your number now. That is the number of man. Okay? Siguro maliwanag sa inyo. Kaya kung gusto niyo naman kontrahin to, di sige, malaya ko tayo. Comment below. Para hindi tayo magdebate. Ayaw ko ng debate. Kasi wala naman akong doktrina. Itong sinasabi ko sa iyo ay mensahe, hindi doktrina. You accept it or not, thank you. And we still love you. Yan yung genuine na pagmamahal. Revelation chapter 14 verse 8 to 11. Sabi dito, and there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And the third angel followed him, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and the presence of the Lamb. Sabi nila, di ba? Tinutorture sila. He shall be tormented with fire and brimstone. Sabi na sa impyerno yan. Tingnan mo to, babalsahin ko ulit. This same verse 10, the same drink of the wine of the wrath of God, which poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night. Ibig sabihin ba sa impyerno ay may araw at gabi? Wala namang araw at gabi dun. Kung tutuusin, kung totoo yan. Day or night. Nasaan ba nangyayari ang day or night, Brad? Dito sa mundo. Comment below. Who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Hindi mo yan na sinasabi ng wag na vaccine kayo ngayon. Hindi na kayo maliligtas. Come on, magsabi na kayo ng totoo.
Wala hong, sa Revelation 13 and 14, wala hong sinabi dyan na, Brad, hindi na maliligtas kapag nagtanggap ng bis. Sino mo magsabi dyan, magpamarka ako. Sige, tingnan natin. Magkikita-kita tayo sa langit. Magiging subject natin yan, Brad. Record mo yung Soul's Doctrine. Kasi sa Soul's Doctrine, meron pong naniniwala dyan sa pinanggalingan kong grupo na ang kaluluwa, kami din doon nagdidebate. Kaluluwa natutulog. May nagdoktrina yun. Soul sleeping at tinatawag. Meron namang doktrina doon na ang kaluluwa ay nasa paraiso daw, temporary. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, biro mo, nasa paraiso na eh. Naghihintay pa rin. May guli. Tapos meron ding aral na ang kaluluwa ay pagala-gala lang dito sa mundo. Kaya nagmumulto. Meron namang aral ng souls eh, kung saan daw siya namatay, halimbawa, nasagasaan siya, doon lang siya. Oh? Nalunod siya sa dagat dahil nalubog yung barko na sinakyan niya, nandun lang siya. Eh, kawawa naman, palangoy-langoy itong tao. Eh, kung sa kalsada nasagasaan, di araw-araw kung nasagasaan, kawawa naman. Maling, I'm sorry, pero sa tingin ko, misinformation, maling aral. Nakakakin ng bako. Pero hindi, aralin natin yan, yung Soul's Doctrine. Yung aral ng kaluluwa. Kasi, mapakita ko sa inyo doon, kunti lang na ang kaluluwa ay walang ganun. Kundi ang kaluluwa ay namamatay. Oh? Abangan nila yan. Yan na, abangan ninyo yan. Bago ako magtapos sa subject na ito, basahin ko lang yung kanta ni Bob Marley. Yung tinawag niyang Babylon System. Kasi dito sa 14, Babylon is fallen. Sino tong Babylon? Yung Iraq ngayon yan, yun yung Babylon. No, symbols yan. Ito, sabi ni Bob Marley, we refuse to be, yung kanta niyang Babylon System, we refuse to be what you wanted us to be. We are what we are. We are what we are. We are, you are who you are. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate. For no equal opportunity. Talking about my freedom, people's freedom and liberty. We've been trotting on the winepress much too long. Babylon System is the vampire, sucking the children day by day. We say the Babylon System is the vampire, falling empire, sucking the blood of the sufferers, building church and university, deceiving the people continually. We said them, graduating thieves and murderers. Look out now, they suck in the blood of the sufferers. Tell the children the truth right now. Come and tell the children the truth. Cause we've been trotting on the winepress much too long. And we've been taken for granted much too long. Napagpalang araw sa inyo. Hope nakatulong ang aming subject na ito, discussion sa araw na ito. Don't forget, comment below sa mga ating natalakay at na-discuss sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you all. Shalom. Hello! Shalom, kaminsahe. Huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe. At lalong huwag niyo pong kalimutan na i-hit ang notification bell para sa updated nating mga videos. Bye!